Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. And again, I am Doclin and here is another lesson video for you to watch. This time, ang i-discuss natin ay yung tinatawag nating in-text citation. Ano nga ba ang in-text citation? Yung in-text citation, commonly nakikita nyo yan sa mga published materials, research papers, or books. At ang kadalasang ginagamit natin is yung APA or American Psychological Association, which is yun yung focus ng discussion ko later on. Ang gagamitin nating material ay base sa APA format. Meron tayong dalawang klase ng in-text citation. Meron tayong tinatawag na parenthetical at meron din tayong tinatawag na narrative. So commonly, ito yung mga nakikita nating author's name at saka year of publication inside the paper. So let us first define what do we mean by in-text citation. An in-text citation is a reference to a source that you make within the body of your academic writing. It serves to acknowledge the source of information or ideas that are not your own, thereby giving credit to the original author or creator of the work. So isa lang ang ibig sabihin nun, gumamit tayo ng material at gusto nating i-acknowledge kung saan natin siya kinuha. Hindi natin siya po pwedeng kopyahin at babaguhin natin yung terminologies dun sa text nung kinuha natin tapos hindi na natin lalagyan ng in-text citation. So that can lead to plagiarism. So hindi tayo nangongopya ng trabaho ng ibang tao tapos hindi natin siya ina-acknowledge. So I believe meron mga purposes ang in-text citations. At ang una sa purpose ng in-text citation ay yung tinatawag nating credit attribution. Nire-reflect natin yung author's name tsaka yung year ng publication kasi gusto nating sabihin sa papel natin, ito yung original source ng information. So dito ko siya kinuha, dito ko siya nabasa. Ito yung author ng idea na inilagay ko sa aking research paper. Pangalawa, na purpose niya is it try to support claims. So kung meron akong sinabi as a researcher, I can also get the citation or information from other authors and then I can include it also in my study. So ibig sabihin, yung mga claims or yung mga findings, empirical findings or other data are also supported by other published research. And then number 3, na po pwede nating sabihin purpose ng in-text citation ay yung contextualization. So once I read your paper, I will know, saan niya kaya kinuha tong information na to, napakaganda. So makikita ko ngayon kung sino yung author at saka yung year ng publication ng source na nilagay mo sa iyong paper. Ganun ka-importante ang in-text citation. Kasi lagi niyong tatandaan, pag hindi kayo naglagay niyan, isa lamang ang ibig sabihin. Kayo ang gumawa nung nilagay ninyo. At kung intentionally, hindi nyo talaga nilagay yung author or yung original author nung idea na nilagay nyo doon sa inyong research paper, that is plagiarism. Meron mga components ng in-text citation. Specifically, kung ang gagamitin natin ay yung APA or American Psychological Association, meron siyang 3 components. Makikita natin yan dun sa ating mga research article na nire-review. Pati na rin sa ating research paper, dapat nandun siya. So commonly, ang components niya, number 1, yung author's surname. So ilan ba yung surname na kailangan mag-reflect sa aming in-text citation? Pwedeng 1, pwedeng 2, 3 na pwedeng mag-reflect dun sa inyong in-text citation. Pero may mga rulings yan, no? Makikita nyo later on yung mga example. Kung ilang author ang kailangan mag-reflect dun sa in-text citation. Pangalawang components niya is yung year. Kung kailan na-publish yung source ng material mo. So, kailangan mo siyang i-reflect. At meron din tayong punctuation na ginagamit para i-separate yung year doon sa author's name. At pangatlo, if applicable, page number. Kasi kung ang iyong material ay quoted, kailangan mo ring i-reflect yung page number nung pinagkuhanan mo ng source or material. Meron tayong iba't ibang klaseng styles ng in-text citations. Merong Chicago, merong MLA, pero yung focus lang ng aking discussion ay sa APA or American Psychological Association. Commonly, ang style ng APA ay uses author date format. So this is an example. So you have close parenthesis, Smith, 2020, or open parenthesis, Smith
and Johnson, 2018, page 25, close parenthesis. So yung format na yan magdedepende kung ano or papaano mo sinite yung iyong source sa loob ng iyong paper. Pero kailan ba ginagamit ang parenthetical or narrative citations na APA style? Una, when you are quoting directly. When quoting directly from a source, yung gusto mo word for word, ini-include mo siya sa parenthetical citation mo o sa narrative citation mo ng pa-quote. So example, ito yung example natin, the results of the study indicated a statistically significant correlation between sleep deprivation and cognitive decline. Kung mapapansin nyo, meron siyang open and close quotation, tapos nakakulong yung year, tapos yung pangalan ng author, yung year, tapos yung page number. So, ba't meron siyang page number, ma'am? Always remember, kapag meron kang in-text citation na quoted, kailangan i-reflect mo yung page number kung saan mo kinuha yung source. Pangalawa, paraphrasing or summarizing. So, naglalagay tayo ng in-text citation pag nagpa-paraphrase tayo ng someone else's ideas or research findings. Nagpo-provide tayo ng citation para ma-acknowledge natin yung source. So, sabihin mo naman, binago ko yung mga terms or terminologies or words saka ko siya kinopya. Still, yun pa rin ay idea ng ibang tao. So, kailangan mo pa rin siyang i-reflect sa iyong paper. Ang tawag doon ay in-text citation. So, pwedeng pinaraphrase mo siya o kaya sinummarize mo yung findings. Example natin, recent studies have suggested a strong link between inadequate sleep and reduced cognitive function. So, nakakulong pa rin yung author's name tsaka yung year. No, ang tawag dito ay parenthetical citation kasi parehong nakakulong yung author's name tsaka yung year of publication. Pangatlong dahilan kung ba tayo nag-i-in-text citation ay referencing specific information. Pag meron tayong gustong i-emphasize na specific information do sa ating paper, nilalagay din natin yung in-text citation. Yung specific facts, data, or information that is not a common knowledge. Halimbawa, may mga results, may mga data, may mga figures, statistic reports na kailangan mo ilagay. So, nilalagay natin siya. Example, the prevalence of smartphone addiction among adolescents has been on rise in recent years. So this is still an example of a parenthetical citation. Kasi nakita nyo yung author's names at saka yung year nasa loob siya ng parenthesis. Okay, discuss natin yung dalawang klaseng common na type ng in-text citation in a APA context. So, meron tayong narrative, tsaka meron tayong parenthetical. Simulan natin sa parenthetical. A parenthetical citation is a brief reference with the body of your text that direct readers to the full citation in your reference list. It typically includes the author's last name, the publication year, and the page number if the source is quoted. Ito yung mga examples ng parenthetical citation. So, kapag single author, makikita natin, kunyari quoted at single author. Nakita niyo yung open and close quotation. The findings suggest a significant correlation between sleep deprivation and cognitive decline. Wala mo ng period. Close quotation muna. Tapos nakita niyo open parenthesis, yung author's name, comma, year, comma, and then page number, close parenthesis, and then period. So it means, pag nakita ko tong in-text citation mo, ang ginamit mo ay quoted. Kung pinaraphrase mo naman, no, yung ginamit mo na source or information, ito yung example pag single author, pag parenthetical citation. Recent studies have shown a link between sleep and cognitive function, open parenthesis, Smith, 2021, close parenthesis, and then period. Kaya sa tinawag na parenthetical citations, kinukulong niya yung author's year, yung page number, tsaka yung year, okay, or yung surname ng author. So, nakakulong sila sa loob ng parenthesis. Kung dalawang author naman, ma'am, papaano siya ilalagay as a parenthetical citation? So, we have example here. If it is quoted, open quotation, and then the results were consistent across different demographic groups. Close quotation, wala pa rin siyang period,
open parenthesis, Jones, and then you have the ampersand as a sign of N. Kapag nasa loob siya kasi ng parenthesis, tandaan, ang ginagamit natin yung ampersand. Hindi natin ginagamit yung word na end. And then Brown, comma, 2020, comma, and then the page number, close parenthesis, and then period. Sinite natin yung dalawang author. Okay, nasa loob siya ng parenthesis at ang ulit ginamit natin ay yung symbol ng end. Kung ipinaraphrase naman natin yung ating material, previous research supports the effectiveness of the intervention. What makes it different with the first example is wala siyang page number kasi paraphrase siya. So kung quoted, laging tandaan, laging merong page number. Kung 3 or more authors naman, ma'am. So ito yung example. The study revealed unexpected trends in consumer behavior. Nakakulong pa rin yung quote natin sa open and close quotation. Tapos you have Johnson et al. Period. Open parenthesis Johnson et spaced al. And then you have period. And then comma. And then the year which is 2019. And then comma. And then page number close parenthesis period. So doon natin ilalagay yung period. Anong difference niya, ma'am? Doon sa dalawa at saka isang author. Kapag ka nag-in-text citation kayo ng APA 7th edition format, pag more than 2 authors na, gumagamit na tayo ng et al. Hindi natin nire-reflect yung mga all the names of the authors of the source. So, sino mamang mauuna? Tignan nyo yung material. Kung ano yung pagkaka-arrange ng surnames nila doon, yun din yung arrangement ng in-text citation nyo. So, malamang si Johnson, dun sa source na to, ay naauna siya. Kaya siya yung inilagay. So, Johnson et al. Period, comma, 2019, page 42. So, this is quoted. Whenever naman it's paraphrase, you don't reflect the page number, but it's the same. You have to use et al. When you have 3 or more authors. Mag-proceed naman tayo sa isa pang type ng citation. Ito naman yung narrative citation. It is a method of incorporating a reference to a source within a body of your text without using parentheses. So, yun yung pagkakaiba nila. No? Usually, ang ikinukulong ng parenthesis ay yung year. No? Pero hindi niya ikinukulong yung year at saka yung surname. It involves integrating the author's name and the publication year into a narrative form or a sentence. Merong characteristics ang APA narrative citation. Number 1, integration into text. Kasi ang narrative citation, it smoothly integrate the author's name and the publication year into the flow of your sentence. Parang yung citation mo, it feels like a natural part of your writing. Hindi katulad ng parenthetical citation that it's really emphasized. Second, no parentheses. Unlike parenthetical citations, narrative citations do not require parentheses or bracket around the author's name and the publication year. We will have an example later on. Number 3, characteristic niya yung author's name. The author's name typically, as I have mentioned kanina, is included as part of the sentence. Open, sinusundan ito ng publication year of the source in parentheses. So, hindi madalas or hindi talaga ikinukulong ang name ng author kapag siya ay narrative citation. Ano ba yung mga examples ng narrative citation? Tignan natin kapag single author. So, ini-incorporate natin siya yung author's name. Kunyari, according to Smith, hindi siya nakalagay sa open and close parentheses. Ang kinulong lang natin is yung year. Comma, the findings of the study indicated a significant correlation between sleep deprivation and cognitive decline. Kapag ka naman 2 authors, so kung ilalagay natin siya, pansinin ninyo, no? Nung nireflect natin yung 2 authors dun sa parenthetical, ang ginamit natin yung ampersand or yung symbol ng end. Pero since ito, nasa labas yung pangalan ng authors, ang ginamit natin is yung terminology na end. Jones and Brown, 2020, conducted a comprehensive analysis of consumer behavior trends. Ang nakakulong lang is yung year. Paano naman, ma'am, kung 3 or more authors? So, pansinin nyo rin yung difference na binigay natin kanina sa parenthetical. Johnson et al. So, wala ka ng comma.
Kasi hindi na nakakulong silang lahat eh, no? Johnson, et or et al, ilalagay mo yung period pagkatapos doon sa L. Then, ikulong mo yung year or 2019. Explored various aspects of market dynamics. So, you see the difference typically of a parenthetical. It's called parenthetical because commonly the author's name, the year, and page number if applicable is inside the parentheses. If it is narrative, the surname of the author is usually part of the sentence. Tapos yung year, nilalagay natin siya, it's either katabi or nandun sa dulo ng sentence natin yung year ng publication. So, narrative and parenthetical citations are the two common citations used in APA style. That ends our lesson video on in-text citation. You are now aware paano nyo ilalagay ang mga author at year ng publication ng sources ninyo sa loob ng inyong paper. Tandaan, iba ito sa tinatawag nating bibliography or list of references. Pero commonly ang rule, if you have cited it inside your paper, it must be reflected in your list of references. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. Share this video to others so that you can also help them know what's the proper way of in-text citation. Always remember, we unlock insights to empower your mind. See you on our next lesson video. Bye-bye, everyone.